Kasama po natin ngayong umaga si Kapitana Chingay Bilaos, ang punong barangay dyan po sa Bagong Pag-asa, Quezon City. Good morning po, Kapitana Chingay. Good morning, Miss Nina. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin. Okay, welcome po sa aming programa ni Migs. Alam mo, partner, nung narinig ko at nakausap si Kapitana Chingay sa One Hope SOS button na ipinatutupad niya sa kanilang barangay, ay natuwa talaga ako dahil ang ganda nung kwento nung ginagawa nila dyan. Sa mga hindi nakakaalam po, ano po itong One Hope SOS button? Ang One Hope SOS Emergency Button, isang post po siya kung saan isang pindot lang agarang serbisyo po ang dadating sa ating mga kabarangay. Kasi, di ba po, kapag nasa barangay ka at may emergency, hindi mo alam or hindi mo alam sino tatawagan mo, ano ba, sinong pupuntahan mo. So, ano ba, pag may sunog ba, sa fire department ba kami agad or dadaan ba ng BSDO? So, we gave an easy solution na kung saan lalabas ka lang sa bahay mo at pipindot ka sa post at sasabihin mo na kung ano yung emergency mo. Kami nang bahala sa'yo. Ilan po ang na-install nyong ganitong mga posts sa inyo pong barangay? Actually, ang target po namin 30 no, sa buong barangay. But currently, meron na pong 14 na emergency SOS emergency button sa ating barangay. So paano niyo po ito naisip? Actually po, it started with the One Hope app. Tapos may mga nagsasabi na, paano kung wala kaming telepono, walang signal, walang data, paano kami tatawag, tatakbo ba kami papunta ng barangay? So what I did, kinausap ko po yung developer ko together with the council, kailangan meron tayong, ang idea pa nga po nun, parang phone booth eh. Pero sabi ko, kailangan padaliin natin. Kaya nung nakuha namin yung idea ng drive-thru, di ba po, pipindot lang Parang tayo sa fast food, partner. Yes. Tapos may radyo na parang may boses. May boses, yes Oo. po. The Oo. difference with this, may camera po siya, so nakikita ka namin. Ang ano po kasi pag may mga emergency, di ba natatakot tayo, nagpapanik tayo, pero pag may nakakausap ka and we are assuring na may kasama ka, medyo nagka-calm down po yung nagbibigay ng emergency. Kaya nabibigyan po namin ng faster service. Oo. Oo. Alam mo, partner Ming, si Kapitana Chingay, may hugot kasi siya. Bakit talagang advocacy niya yung pagbibigay ng saklolo? Dahil mismo ikaw ay may pinagdaanan nung bata ka. Baka pwede mo ikwento po. sa amin. Actually, nung 1996, after the ozone disco, few days after, bahay naman po namin yung nasunog. And nung nasunugan kami, actually hindi lang nasunog eh. Namatayan din po ako ng 3-year-old na brother. So that time yun po yung bunso naming kapatid. And after that, pag nasunugan ka pala at namatayan ka ng isang kapamilya, yung depression, no, naranasan ng aking mga magulang. And because of that depression, yung father ko nagkaroon ng cancer of the lymphoma, cirrhosis of the liver, enlargement of the heart, and then nakoma yung tatay ko for almost 13 days. So, yung bahay po namin is just 2 minutes away from the barangay hall. So kung meron lang po sanang ambulansya, meron lang sanang fire truck, may mabilis lang po sanang serbisyo, hindi po sana siguro kami namatayan ng kapatid. Kasi mabilis lang magtayo ulit ng bahay eh. Pero yung mawalan ka ng anak, mawalan ka ng kapatid, mawalan ka ng kapamilya, napakahirap. And up until now, ang hirap po mag-recover. Oo. You were only 9 years old. But you that- remember. Yes po, around 8 Or 8 to years 9 old. years old, yes. Kasi Oo. panganay po ako eh. So nakita ko po yung hirap ng parents ko nung may sakit siya. Nakita ko kung paano sakripisyo yung mom ko, yung hirap ng dad ko na hindi siya nakakalakad. Nakita ko po lahat yun. Tapos ngayon na fast forward to many years later, ikaw na ang punong barangay dyan sa Bagong Pag-asa. And yung Yes pangalan po. mismo is New Hope, New di ba? Hope, Barangay Bagong Oo, Pag-asa po talaga. At binibigyan mo sila ng pag-asa sa Yes pamamagitan nitong emergency na button na ito. Yes po, kaya nung ako na po yung kapitan, sisiguraduhin ko na walang batang pag-asa o pamilya sa Bagong Pag-asa na makakaranas nung naranasan na trahedya ng aming pamilya. Kaya ang first in line ko talaga is
ayusin ng command center. When I was offered na kailangan natin ng makabagong ng CCTV, sabi ko ayoko ng CCTV. I want the command center, I want the protocol itself. Kasi it's not just the innovation. Hindi lang po yung pag-automate ng everything eh. Kailangan trained po yung mga tao. Kaya na-mention niyo po kanina, Miss Nina, na kapag may sunog, hindi lang fire truck ang dumadating. Totoo po yun. Pag may sunog, nandyan na po ang BHERT or ang Barangay Health Emergency Response Team, kasama ang BPSO, kasama ang traffic. Isa po siyang buong protocol na magtutulong-tulong to save lives. Opo. So, Kap, Okay. kailan nyo siya ni-roll out? At so far, kamusta? Ano yung mga responses na nakukuha po ninyo? Actually po, na-mention ko ito last time, the pinakamabilis na response po namin is 2 minutes and 47 seconds. Yun po yung may nagbubukas ng pinto ng mga sasakyan doon sa isang kalsada. And pinindot lang po ng ating kabarangay yung emergency button at nakapag-rescue. Hindi po natuloy yung gustong gawin po. Oo. Yes, Diba? Krimen. 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 Oo. Opo. Oo. Ano pa? Yung mga madalas ninyong... Or medical. Actually, Something sa medical, medical mga po ganun. last time, sa Road 13, meron pong pumunta sa amin. Talagang gusto niya akong ma-meet kasi gusto niya magpasalamat. Dahil nadulas daw yung mom niya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Alam lang niya merong emergency button. So, prines lang niya, in 5 minutes na rescue po yung nanay niya. At ang sabi ng doctor, kung tumagal pa raw at hindi nadala agad sa hospital, pwedeng mabaldado yung mom niya. Opo. Diba? Kasi 70 plus Oo. years old na yung mom. So, Kap, pipindutin mo yung botones. Ano ba, sabi mo parang drive-thru, meron bang kakausap sa'yo? Yes O po. pipindutin mo lang, tapos mag-aantay ka na Hindi lang? po. Pipindutin niyo po yung button, then the command center, sasagot po yung command center sa inyo at makakausap niya po kayo, makikita niya po kayo, and then masasabi niyo na kung ano yung emergency. So, malalaman namin kung ano yung ipapadala namin sa iyo. Belated, Oo, kasi may ito. tanong dito, Ito ang paano gusto kung itanong prank nila. lang? Paano kung may na mga nagpa-prank, nanti-trip? Actually, last time meron po isang 26 years old tsaka dalawang 18 years old, no. Ang laki-laki nakalagay emergency, pero talagang siguro they are curious, bakit may ganito? Ano ba to? So makikita po kasi namin every post po there's allotted CCTV camera. So nalalaman po agad namin, kaya nakuha po namin yung nag-prank na yon. Oh, kasi baka Oo, mamaya yes. pindutin, Teka. tapos nagtatawanan, nagpa-prank, Oo. nanti-trip Hindi. lang Pero to. Oo. after nun, ay marami, or wala na? Wala na Wala po. na. As in, wala na. Sabi ko nga po, kasi it's a new system, bago sa mga kabarangay namin. So, hindi ko rin sila ma-blame, baka because of curiosity, ano ba to? Parang order ba kami? Kasi even my kid, minsan, Mommy, order tayo. Ganon yung Oo. biro ng bunso ko eh. Pero, sabi ko nga, pinagsabihan namin, nakuha namin, few hours lang nakuha namin sila, nasabihan namin and nabalaan namin na may fine kapag pinaglaruan mo itong emergency Ayun. button na to. Magkano po ang fine? Actually po, ang paglalaro po sa ating emergency button is 50,000 po ang fine po. Ayan. 50,000! Kaya deterrent. Yan ang sinasabi ko, pati yung mga driver dapat ganyan Opo, and Okay. kasi it's parang vandalism na po Correct. sa property, Oo, yan. Oo. government property po Oo. Tingnan mo na, 50,000. Wala nang pipindot niya. Oo. Kahit, di ba? So, dapat legit talaga. Oo. Yes legit po. And of talaga. course, meron pong community service na kaakibat din po yan. Information, Opo. dissemination, and all that. But I'm sure kasi barangay yan So, dapat tulong-tulong lahat, bayanihan Yes Opo. po. Oo. And nakakatuwa po, no, parang mas ginagamit pa po ito ngayon kaysa tawagan kami sa telepono. Kasi even kahit simple inquiry, saan ba kami kukuha ng business clearance? Anong oras ba ang barangay? Ano ba? Diba? They can just press. Pwede rin. Yes, Pwede, kasi oo. pupunta Diba? po kayo sa barangay, hindi nyo alam bukas pa ba ng 6 o'clock, Oo. ganito. Pero po ang aming command center is 24/7. Wow. Yes po. Oo. Meron po kaming mga dispatchers na naka-assign po. 3 shifts po yan. Kaya hindi po kayo mag-worry kahit madaling araw. Makakapag-rescue si Wait. Bagong Pag-asa. Paano kung parang na-depress, anxiety, pwede ba yon? Yung parang Mental mental health? Actually po, isa po ngayon yan sa pinag-aaralan namin. Through the One Hope app, magkakaroon po sila ng makakausap para po matulungan sila sa mga concerns po nila pertaining to their mental health. Pinag-aaralan na po yan ng council po Pero natin. hindi kasama yon dito Sa sa, ngayon, kasi hindi naman yun as a parang button kasi, kailangan ng opo. emergency na may Yes. mga dadating na mga fire truck at Yes po. Okay. So, curious ako, Kap, sabi niyo sa Bagong Pag-asa pa lang, ano ang naging response ni Mayor
Mayor Joy maroroll- Belmonte, Mayor Joy, oo. maroroll out din ba to sa Quezon City? At tanong po din ni Tita Mearns, meron ba kayong, baka may mga other LGUs na na-inspire dito? Actually, I'm praying, no, doon sa last interview nga namin ni Ma'am Nina. Sabi ko, sana gayahin din ng different LGUs kasi it's really a big help na meron ang bawat barangay, ang bawat LGU na magkaroon ng emergency button para sa isang mabilis na pag-rescue o serbisyo ng ating barangay. At nakakatuwa ang ating mayor, very supportive siya. Gusto ko lang po din info sa inyo that this project is fully funded po ng barangay. Hindi po natin to ini-request or hiningi sa any government agencies. Ito po ay savings ng ating barangay. Ito po yung resulta ng maayos na pagbayad ng tax ng ating taong bayan, no? Yan. Yes And speaking of bagong pag-asa Quezon City, dyan ng lahat ng mall. Di ba? Yes Tama po. ba? SM North, Trinoma, Vertis, Soler. Yes po. Ayan. And we do also have informal settlers. Nandiyan po yung Agham Road, yung tapat po ng Philippine Science and the Ombudsman. So malaki po ang sakop talaga ni Barangay Bagong Pag-asa. Ilan ba ang constituents mo? 29,000 po ang population ni Barangay Bagong Pag-asa. Dami, Kaya no? very supportive po si Mayor talaga and proud siya na may initiative na ganito po. Oo, ang galing. So, ano pa ang plano nyo for the future? Kasi may nagtatanong dito, pwede rin ba siya sa, kunyari, sa telepono niya? Yes po, Sa meron po sariling tayong telepono. One Hope app. Okay. So, pwede po nilang i-download yon. Yung mga residente po ng Barangay Bagong Pag-asa can download the application po. Pwede sa App Store, pwede rin po sa Play Store. Ayun. And Yes then, po. dun sa One Hope app na yan, ano ba yung mga services na pwede nilang i-avail? Yes po. Through the One Hope app, pwede kang isumbong kay Kapitana. So, yung mga Ganun, abusive wow. na Para isumbong kay empleyado. Tulfo. Opo. So, there are, kung feeling Okay. mo ikay na-abuse ng empleyado, pwede mong isumbong kasi natatakot ka pumunta ng barangay to complain. So, directly po si Kapitana at yung isang aking trusted staff ang nakakakita po ng mga complaints ng ating mga kabarangay. And aside po from that, of course, the emergency services po. Ang maganda po kay One Hope app, may live map siya. Makikita namin kung saan exactly nandun ka. And wala po itong prank kasi kinukuha po namin ng selfie mo and your IDs to register. May So, biometrics. walang Oh, anonymous pwedeng. report po dito. Oo. Yes po. Ayun. Alright. So, ayan, ang ganda po ng storya dyan sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, na malapit lang dito. Yes tayo, po, hindi, yes no? po. Barangay ano tayo? South South Triangle. Triangle. Oo. Oo. Kasi very practical, lalo na nga yung mga area, sabi mo nga na medyo baka prone sa mga Yes. emergencies. Opo, kasi- Siyempre yung mga area ng Trinoma and Vertis North, walang ganon. Actually, maglalagay na rin po tayo. Maglalagay na That will rin, be on the oo. third phase kasi nasa first phase pa lang po kami. So that will be on the third phase para po sa Trinoma and Vertis kasi syempre maraming tao dyan. Yes. So may tendency po Road yung... safety naman. Yes, Oo, road safety. At saka yung mga pickpocketers. Oo, Yes. maraming mandurukot, yun. Oo, etc. tama. O nasagasaan Yan. or nabangga, at least makapag-rescue po si Bagong Pag-asa. And gusto ko lang po sabihin na currently from 2023 up until now, nasa 1,000 plus na po yung nare-rescue namin medically po. Kasi even po hindi sa barangay namin, tumutulong din po si Bagong Pag-asa. Galing. Galing, mabuhay ka, Kapitana Chingay. Yes Alam mo, po. miss something rin. Ano nga ba? Nobel Queen Universe Oh, po. di ba? Di ba? Oo, alam ko eh. Kaya ang ganda ni Kapitana Naku, mas Chingay. maganda po kayo. Maganda rin ang ginagawa niya para sa kanilang barangay. Mabuhay po kayo at sana may mga mag-replicate nung ginagawa po ninyo. Yes po, maraming salamat po. No. Ang commitment naman po ni Kapitana at ng buong Barangay Bagong Pag-asa, magsiservisyo po kami ng naayon sa aming konsensya at talagang tunay na may pag-asa sa Bagong Pag-asa. Ayan, maraming salamat Kapitana Chingay Bilaos ng Bagong Pag-asa, Quezon City. All right.